Kamusta mga kaibigan? Welcome to my channel. May bagong pag-usapan naman tayo. Sa content na ito, ang headlight system ng sasakyan ang topic natin. Disclaimer: mangyari basahin ang impormasyon na ipinapakita sa screen. Ang lahat na impormasyon at paliwanag na ibabahagi ko ay batay sa aking pag-aaral at pananaliksik ng mga electrical diagram ng automotive system. Bago tayo pumunta sa operasyon ng headlight system, kilalanin muna natin ang mga bawat bahagi ng headlight system mula sa battery, fuse, relay, combination switch hanggang mismong bulb dahil ang bawat isa ay mahalaga. Ang layunin ng channel na ito ay magbahagi at magbigay ng impormasyon para maunawaan at maintindihan ninyo kung paano ang wiring connection at kung paano gumagana ang headlight system. Ito ay para sa informative purpose lamang at paliwanag. Magsimula tayo sa headlamp housing, left and right side, papunta sa battery and combination switch. Ang headlight system ay binubuo ng iba't ibang electrical component gaya ng headlight bulb at binubuo ng dalawang ilaw. Bawat isa ay may 55 watts na single filament para sa low beam. Punta naman tayo sa relay. May dalawang relay para sa headlight low beam, left and right. Ang relay ay isang electrical switch na ginagamit para kontrolin ang mataas na current. Ito ang pangunahing kontrolin ng relay na mag-open at mag-close gamit ang maliit na control current. Dito naman tayo sa fuse. Ang bawat fuse ay may 15 amperes left and right. Ito ang nagsisilbing protection ng circuit laban sa overcurrent o short circuit. Dito naman tayo sa main fuse box kung saan nakakabit ang 50 amperes, 80 amperes, 100 amperes, 120 amperes fuse para sa lahat ng electrical system at tulad ng headlight system. Ang mga fuse na ito ay nagsisilbing protection laban sa short circuit o overcurrent. Mula rito dumadaloy ang current papunta sa fuse at pagkatapos ay sa relay bago umabot sa headlight bulb. Battery, ito ang pangunahing pinagmulan ng 12 volt supply ng kuryente ng sasakyan para sa lahat ng electrical system tulad ng headlight system. Ito naman ang combination switch. Ito ay negative control trigger. Ibig sabihin kapag in-on ang switch, mag-close ang contact, makokonek ang circuit papunta sa ground. Sa ganitong paraan magiging kompleto ang electrical path na magbigay daan para gumana ang kaukulang component. Ang exploded view na ito ay nagpakita ng contact point at terminal na makikita sa loob ng switch. Ang contact point ay nag-close kapag in-on ang switch. Dito sa terminal nakakonect ang relay at dito rin nakakonect papunta sa ground. Ngayon pag-usapan naman natin ang circuit connection o daloy ng kuryente ng headlight low beam. Dito natin malalaman kung paano dumadaloy ang current mula sa battery hanggang sa mismong headlight bulb. Una, sisimulan natin sa ground ng connection ng battery. Ang negative terminal ng battery ay nakakonect sa chassis ng sasakyan bilang ground point. Dito dumadaan pabalik ang current matapos umikot ang buong circuit, kaya mahalaga at malinis at matibay ang connection nito para maiwasan ang voltage drop. Mula naman sa positive terminal ng battery, ang current ay dumadaloy papunta sa main fuse box. Dito nakakabit ang high amperes fuse tulad ng 50 amperes, 100 amperes, 120 amperes at depende sa sasakyan kung anong main fuse ang nakakabit dito. Nagsisilbing protection ng mga pangunahing electrical system ng sasakyan kabilang na ang headlight. Mula sa main fuse box, ang supply ng kuryente ay dadaan naman sa 15 amperes ang nagsisilbing protection laban sa short circuit o overcurrent. Pagkatapos dumadaan ang 15 amperes fuse, ang current papasok sa relay terminal 30. Mula sa joint connection, papunta naman ito sa terminal 86 ng relay.
Balik tayo dito sa joint connection papunta sa 15 amperes fuse. Pagkatapos dumadaan sa 15 ampere fuse, ang current ay papasok sa terminal 13 ng relay. Mula sa joint connection, papunta naman ito sa terminal 86 ng relay. Mula naman sa terminal 87 ng relay, ang positive line papunta naman ito sa headlight bulb low beam, left side. At ito naman ang ground connection para makumpleto ang circuit. Sa terminal 85 ng relay, ang negative connection nakakabit sa combination switch at ang ground nakakonect sa chassis. Dito naman tayo sa relay right ng terminal 27 ng relay. Ang positive line ay pupunta naman sa headlight bulb low beam at ito naman ang ground nakakonect sa chassis. At ang relay right terminal 85 nakakonect sa combination switch ng negative connection. Ito ang kabuuan ng wiring connection ng headlight low beam simula battery hanggang headlight bulb. Ngayon naman dumako tayo sa headlight high beam. Bawat isa ay may 60 watts na single filament bulb na magbigay ng mas malakas na liwanag kumpara sa low beam. Sa bahagi naman ng fuse may tatlong piraso. Ito isang 25 amperes fuse na nagsisilbing main fuse at dalawang 15 amperes fuse para sa left and right headlight high beam bulb. Ngayon naman pag-usapan natin ang headlight high beam. Alamin natin kung paano ang wiring connection circuit nito at kung paano nag-iiba ang operation kumpara sa low beam. Magsimula tayo sa main fuse. Ang positive supply ay dumadaloy papunta sa 25 amperes fuse. Ito ang nagsisilbing main fuse ng headlight high beam. Pagkatapos nito, ang positive line ay nahati at dumadaloy papunta sa dalawang 15 amperes fuse. Mula sa unang 15 amperes fuse, ang positive supply ay nakakonect sa headlight bulb high beam, left side. Samantala, mula naman sa pangalawang 15 amperes fuse, ang positive supply ay papunta sa headlight bulb high beam, right side. Ang bawat ground ng headlight bulb ay nakakonect sa combination switch na siyang kumokontrol sa on and off operation ng headlight high beam.